lulutuin natin. Dilis okra gisado, lalagyan na rin natin ng mga pangpalasa. So ito po ang ating dilis, ang ating okra, lalagyan natin siya ng kamatis, mga 1, 2, or 3 kamatis, depende sa laki, sibuyas, bawang, tsaka yung pampalasa natin, alamang. Kasi nutritious din ang alamang or tinatawag nating bagoong, yun yung pangpalasa. Pero sa pangpalasa, bukod sa pepper, pwede din naman yung patis. Okay, so iprito muna natin tong ating dilis. Alam niyo po ang dilis, napaka-sustansya niyan kasi mayaman yan sa omega-3 fatty acid ang ating dilis. Okay, so pinainit na muna natin itong ating mantika. So ang dilis, mayaman sa omega-3 fatty acid. Sinabi ko nga, itong lulutuin nating dilis okra gisado, maganda sa ating puso at sa ating buto. Kasi puso, omega-3 fatty acid, may calcium, may iron. So pag mainit na yung ating mantika, lalagay na po natin yung ating dilis. Yan. Iprito lang. Sandali lang to, mga 1 minute lang, na prito na ang ating dilis. Ang maganda dito sa tuyong dilis, pwedeng sariwa or medyo tinuyo, pwede din po ito. So pakita natin. Mayaman siya sa omega-3 fatty acid para sa inyong puso. May calcium para sa inyong buto. Tsaka yung iron. So bagay to dun sa mga anemic. May magnesium, may phosphorus, sa buto nyo rin yan. May potassium, medyo mataas lang sa sodium, pero may zinc at mataas sa selenium at niacin. Vitamin D, meron din siya, B12 at protina. So ayan, mabilis siyang pumula. So para sa inyong utak, yan, yung omega-3 fatty acid, tsaka yung sa inyong puso, plus selenium. So doon ho ang trabaho nun. Yan, so hihinaan lang natin. So, pag naprito na natin at tatanggalin nyo na dun sa inyong mantika kapag lumutong na. Okay, so tabi muna natin. Tinabi ko muna yung ating pritong dilis. At papainitin na po natin yung ating mantika. So, yung mantika ay para dun sa ating paggisa. So, meron na po tayong hiniwang 1 o 2 butil ng bawang, sibuyas, tsaka kamatis. Okay, umpisahan natin dun sa ating sibuyas. Ito yung mga pampalasa natin. Ito yung nagbibigay lasa. Pero maganda po ang bawang at sibuyas kasi allyl sulfide yan eh. Mga anti-cancer, maganda dun sa ating katawan. So, igisa lang natin sibuyas, bawang, yan. Tapos, isasabay na rin natin yung kamatis. Ang ating mga pangpalasa dito, paminta. Okay. Or kung meron kayong natatabing patis or alamang, pwede din ito. So, meron akong alamang dito. So, yun yung gagamitin ko. Yan. Mabango din kasi yung ating alamang. Tsaka masustansya po ang ating alamang. Marami din siyang omega-3 fatty acid. Yan. So, pag nagisa na yung ating mga pampalasa, ilalagay na rin natin yung ating okra. Yan. Para hindi masunog, pwede nating lagyan ng konting tubig. Yan. Para hindi naman siya matuyuan. At pwede nyo nang ilakas yung inyong apoy. Yan. Okay. So, habang pinapalambot natin yung ating okra, yan. Doon natin masasabi na yung dilis. Balik po tayo dun sa ating dilis. So, sabi ko nga, mayaman siya sa omega-3 fatty acid, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium. Mataas lang sa sodium, pero may zinc, selenium, tsaka niacin. Pero siya yung may vitamin D. So, ilan lang pong pagkain na may vitamin D. Tapos B12 at saka protina. Maganda sa utak, sa ating puso dahil sa omega-3 fatty acid, tsaka dun sa selenium niya. Ang maganda sa dilis, maganda siya pang sustainable fishing. Ibig sabihin, sa loob lang ng ilang araw, napapalitan na kasi mabilis dumami yung ating dilis. At saka,
Siya yung may protina, mayaman sa protina. So, para sa ating muscle. Ingat lang na wag gawing masyadong maalat yung inyong napiling dilis. Pero itong okra na to, masustansya po to ha. Marami siyang fiber. Siya rin yung gulay na may protina. Okay? So, mabilis lang maluto yung ating okra. So, pwede nyo nang ilagay din yung ating dilis. Tanggalan nyo lang siya ng mantika. Yan. So, ilalagay natin. So, ito namang ating okra, maganda to kasi may fiber para sa inyong tiyan. May protina din para sa inyong muscle. Pero meron siyang magnesium, folate. Maganda sa nagdadalang tao. May vitamin A, C, K, B6. Yan. Tapos may iron, niacin, phosphorus, copper, manganese, tsaka calcium. So, siya din yung gulay na meron din siyang calcium. Yan. Okay. So, sinimot na natin yung ating dilis. Okay. Tsaka meron siyang antioxidant. Polyphenols or flavonoids. Ibig sabihin, yung mga bad cell, pinapalitan niya. Meron ding isoquercetin para sa ating utak, puso, at saka para sa cholesterol. Sa mga pag-aaral, parang nakikita nila, meron siyang lectin, pero more pag-aaral pa ang pangangailangan. So, nakakatulong din baka prevention sa cancer. At sa buntis, maganda siya kasi meron siyang folate tsaka B9. Sa tiyan, kaya siya maganda kasi meron siyang pectin. Pwede siyang prebiotic fiber. Ibig sabihin, pwede siyang pagkain ng mga good bacteria sa ating tiyan o sa bituka. Tsaka nakakatulong sa constipation. Sabi ko nga, maganda to sa buto dahil sa calcium niya. At saka sa vitamin K, pampatibay ng buto. Ingat lang ang may kidney stones dahil sa oxalate nito. Sabi nila, baka may solanin, so yung mga merong masakit na rayuma, di huwag masyadong maraming okra. Yung tamang dami lang ng okra. At iwas din yung mga naka-blood thinners kasi nga may vitamin K. So ito na ang ating finished product. Napakasarap nitong ulam. Okay, lalo na pag tag-ulan. Actually, anytime, kahit nga sa umaga, sa tanghali o sa gabi, finished product natin, dilis, okra, gisado. Maraming salamat po.